May isa o dalawa pa na mga kaso ang isasampa sa korte kaugnay ng mga questionableng flood control projects bago matapos ang taon, ayon yan kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ito raw ang nabanggit sa kanya ng Ombudsman habang binigyan diin na ng kalihim ang mga naging aksyon ng DPWH nitong mga nakaraang 4 na buwan. Ayon kay Dizon, may 87 na ng mga individual ang kinasuhan o kaya naman ay inirekomendang makasuhan kaugnay sa mga maanumalyang flood control projects sa bansa. Kabilang sa listahang inilabas ni Secretary Dizon kanina na recommended for charges ay itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Dati nang sinasabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionableng flood control projects. May 23 na rin na may mga kaso sa Sandigan Bayan at sa Regional Trial Court. At sa Enero, nakatakdang ilabas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang listahan ng umano'y mga individual na pananagutin sa mga maanumalyang flood control projects sa Cebu na itinuturong naging dahilan ng mga pagbaha at trahedya kamakailan sa probinsya. Ipinagtanggol naman ni Dizon ang ginagawa ng gobyerno laban sa mga tuligsa o pagtuligsa na mga maliliit na isda lamang ang kanilang napapanagot. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa ombudsman magpa-file sa korte. Ang mga na-file sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakagam ko, tama ba? Di ba? Tama? Tapos mga regional director, etc. Okay. Pero yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87. Including former Speaker Martin Romualdez, senators, Congressman Secretary Bonoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Inanunsyo rin na sa susunod na taon ay magkakaroon ng DPWH ng malawakang pagre-recruit ng mga bagong graduate mula sa mga kursong engineering at accountancy mula sa iba't ibang universidad sa bansa. Ito ay para punan ang nasa 2,000 bakante mga posisyon sa ahensya bukod pa sa mga nabakante dahil sa mga nasibak sa serbisyo. Salamat din Secretary Dizon sa Bicameral Conference Committee sa pag-aproba sa 529.6 billion pesos na budget nila na halos 40% na mas mababa sa orihinal na panukalang budget ng ahensya. Pagsisiguro ng DPWH ay upload nila mga proyekto na nasa budget sa transparency portal para masiguro na magagastos ng tama ang pera ng bayan.